Papasok na siya sa kusina at natigilan nang makita niya si Zachary sa kusina. Nagtitimpla ito ng kape. Agad din itong lumingon sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Katulad niya ay natigilan din ito na makita siya. Good evening po, sir. Magalang at nauutal na bati ni Sunshine sa binata. Nakabalik na po pala kayo? Nagugutom po ba kayo? Iinitin ko lang ang ulam. Who are you? Seryoso na tanong ng binata. Why are you here? What are you doing here? Ako po ang kasambahay niyo, sir. Si Sunshine po. Yung nakasira sa camera ninyo. Paalala niya. Yung pulubi sa set? Tila hindi ito makapaniwala na siya yun. Opo, sir. Ako nga po yun. Sagot niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dito lang kayo, ha? Huwag kayong aalis ng bahay. Magpapakabait din kayo dito. Huwag din kayong masyadong makulit. Mamaya ay uuwi rin naman ang Ate Grace ninyo, kaya may makakasama na kayo dito. Iyon ang bilin ni Sunshine sa mga batang inaalagaan nila. Opo, ate. Bilhan niyo po kami ng biskwit kapag may nahanap po kayong trabaho, ha? Sabi ng pinakabata na si Potpot. Oo naman. Kapag malaking bayad sa akin mamaya, bibilan ko pa kayo ng tinapay. Ginulo ni Sunshine ang buhok nito. Kaya magpapakabait kayo dito, okay? Opo. 5 bata ang inaalagaan nila ng best friend niya na si Grace. Parehong hindi nila kaano-ano ang mga bata pero kinupkup pa rin niya. Kahit nakalabas na siya sa kanilang munting tahanan, nagbabay pa rin sa kanyang mga bata. Kumakaway din siya sa mga ito. Ngayong araw maghahanap siya ng trabaho. Tinanggal na kasi siya doon sa una niyang pinapasukan. Isa siyang waitress noon, ang kaso, kailangan daw na magbawas ng tauhan ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya noon. Nagkataon na siyang napiling tanggalin sa trabaho. Mahigit 1 linggo na siyang walang trabaho kaya kailangan niyang makahanap ng bago lalo pat may mga batang umaasa sa kanya. Nag-aaral na kasi ang 4 na 5 mga bata. Si Potpot ang pinakabata sa 5 ay hindi pa. Sa susunod na taon pa ito mag-aaral. Public school naman ang pinapasukan ng 4 kaya wala namang tuition na kailangan bayaran. Pero syempre, kailangan pa din ng pambaon ng mga bata araw-araw. Nakakaawa naman kasi kung wala kahit isang biscuit man lang. Tsaka naubos na rin ang savings niya. Ang best friend niya na lang na si Grace ang may trabaho ngayon. Nako, pasensya ka na miss ha. Hindi pa kasi kami hiring ngayon eh. Pero kung willing ka naman na maghintay hanggang sa susunod na buwan at matapos ang contract namin sa isa naming empleyado, pwede ka namang pumasok dito. Mabait na umiti naman si Sunshine sa babae na manager ng restaurant. Maraming salamat po. Sige, aalis na ako. Bagsak ang balikat na lumabas si Sunshine sa restaurant. Ito ang pangatlong beses na hindi siya natanggap ngayong araw. Bago tuluyan ang umalis, nilingon niya pa muna naman ang nakapaskil sa glass wall na hiring daw ng waitress. Nakita lang ang resume niya na elementary lang natapos niya at hindi siya masyado nakakapagsalita ng Ingles pero nakakaintindi naman siya. Hindi na agad siya tinanggap. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim at nasabi sa sarili na ayos lang yun. For sure, makakahanap naman siya ng iba pa. Kailangan niya lang talaga na magsumikap. Tsaka, siya naman yung tipo ng tao na hindi talaga basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay. Bata pa lamang si Sunshine ay sanay na siyang magtrabaho. Maaga kasing namatay ang mga magulang niya. Namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya habang ang kanyang ama naman ay namatay dahil sa isang malubhang sakit nung 10 taong gulang pa lang siya. Kung kaya naman maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Maaga siyang nagtrabaho. Hanggang sa makilala ni Sunshine si Grace, ang matalik niyang kaibigan na katulad niya ay ulilang lubos na rin. Naging magkatuwang sila sa buhay.
Nang makilala nila ang 5 bata na magkakaibigan na katulad nila ay mga ulilang lubos na rin, nagpasya sila na kupkupin ng mga bata. May nakahanap ka na bang trabaho? Tanong ni Grace pagka-uwi niya sa kanilang bahay. Wala pa nga eh. Ang dami ko nang sinubukang applyan pero wala pang tumatanggap sa akin. Ang sabi nila, tatawagan na lang daw nila ako pero wala naman akong cellphone para makontak nila. Malungkot niyang sabi. Tulog na ba mga bata? Oo, kanina ka pa nga nila hinihintay eh. Sagot ni Grace. Siya nga pala, kung wala ka pang nahahanap na trabaho, may trabaho ako para sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Extra. Isang extra sa movie. Medyo okay rin naman ang talent fee lalo pat malaking movie yun. At sikat daw ang direktor. Diba nun pa man madalas ka nang umeksa sa mga series kaya chance mo na to. At hindi na nga tinanggihan yun ni Sunshine. Agad yung tinanggap. Noon pa man kasi ay pangarap niya na talaga na maging isang artista kaya naman madalas siyang umeksa sa mga series o pelikula. Sino po kayo, ma'am? Nagtataka na tanong ng isang staff na makarating siya sa lugar na sinasabi ni Grace sa puntahan niya. Ako po si Sunshine. Andito po ako para sa extra role. Ikaw pala yung gaganap na pulube. Halika at sumunod ka na sa akin para maayos ang kanila. Sinundan ni Sunshine ang babae. Agad naman siyang minake-upan ng mga makeup artist na naroon para pagmukain siyang pulube. Wala siyang linya na kailangan sabihin. Ang role niya lang ay isang kawawang pulube at iiyak lang siya ng iiyak. Ang ganda mo naman para sa ganitong role. Sabi sa kanya ng makeup artist, alam mo, payo ko lang sa'yo, kung gusto mo na maging isang sikat na artista tulad ng iba, chance mo na to para magpakitang gilas. Isang magaling na direktor ang may hawak sa movie na to. At hindi lang siya magaling kundi sikat na sikat din. Marami na siyang pinasikat na artista, kaya kailangan mong galingan para ma-discover ka niya. Nagpasalamat siya sa payo nito sa kanya. Nang dumating ang direktor na sinasabi ng lahat ay tapos na rin siya ma-makeupan at hindi maiwasan na hindi mamangha habang nakatingin siya sa direktor. Ang akala niya ay matanda na ang direktor na to pero akala niya lang yun. Bata pa ang direktor at higit pa roon ay ubod din ang gwapo. Kung tutuusin, ay mas gwapo pa nga ito sa lahat ng artista na nandito. Ito na rin marahil ang pinakagwapong lalaki na nakita ni Sunshine sa tanang buhay niya. Mahaba ang itim na buhok ng gwapong direktor at naka-man bun. Matangkad din ito kaya lahat ay napapatingala dito. Magaling din manamit. Malaki at magandang pangangatawan kaya kahit siguro anong isuot ay babagay pa rin dito. Makapalang kilay na bagay sa asul nitong mga mata na mas lalong binigyang buhay ng mahaba nitong pilik mata. Matangos ang ilong at mapula ang labi. Matalas din ang tabas ng panga na animoy makakatabas ang papel. Napakakinis din ang mukha nito. Kahit na siguro whitehead sa hindi makikitaan. Director Zachary, magsisimula na po ba tayo? Tanong ng isang crew. Yes, sabihin mo na mga artista na maghanda na para makapagsimula na tayong lahat. Kahit maging ang boses ng direktor na to na si Zachary ang pangalan ay gwapo rin pakinggan. Malalim kasi ang boses nito at lalaking lalaki. At kung gaanong kagwapo ang lalaki, ganun din ito kasungit at istrikto. Sobrang strict at perfectionist nito. Halos lahat ng artista ay sinigawan na nito. Sobrang kabado si Sunshine at mas lalo pa siyang kinabahan. Nang turn niya na para i-take ang scene niya. Another take! Galit na sigaw ng direktor sa kanya. I told you, miss. Galingan mo sa pag-iyak. It's not convincing. Cry harder. Sa totoo lang ay totoong-totoo na nga ang pag-iyak niya ngayon dahil takot na siya sa direktor pero kulang pa rin daw. Sorry po, Direk. Humihikbik na sabi niya. One more take. Sigaw ulit ng direktor. Lagpas na siguro sa 5 take at hindi niya pa rin ito ma-perfect. Kahit kasi binigay todo niya na at nananakit na ang lalamunan niya sa sobrang kakaiyak ay hindi pa rin sapat sa direktor. Galit na itong direktor sa kanya. Ang ilan nga sa mga staff ay hindi na rin maipantang mukha. Ang iba ay naiinis na at ang iba naman ay naaawa sa kanya
Dahil nakailang take na at ilang sipa at sampal na rin ang natamo niya. What the? Nakailang take na tayo pero hindi mo pa rin magawa ang mga gusto ko. Naiinis sa sabi ng direktor. Let's take a 20-minute break. Make sure na magagawa mo mamaya kung ano man ang gusto ko. Galit na umalis ang direktor sa kinauupuan. Habang ang isang staff naman na nilapitan ng ibang mga artista para alalayan sila sa pagtayo. Wala man lang ni isang lumapit sa kanya. Ramdam na ngayon ni Sunshine ang sakit ng katawan niya mula sa sipa at sampal na natamo niya dahil sa paulit-ulit na take. Nakayuko pa siya habang naglalakad dahil damang-daman niya ang masamang tingin sa kanya ng mga staffs at maging mag-artista. Naririnig niya pa nga nagbubulungan pa sila kung bakit siya pa raw ang napili na maging extra kaya nahihirapan tuloy silang lahat. Habang pinupunasan ni Sunshine ang pawis niya, ay lumapit sa kanya ang isang babaeng staff. Miss, ayusin mo naman ang pag-acting mo. Galit na si Direk ko. Nakakatakot kayong magalit yun. Daig pa niyang dragon. Pinayuhan din siya nito kung ano sa tingin nito ay dapat niyang gawin. Pagkatapos ng 20 minutes break ay bumalik na si Director Zack at balik na ulit sila sa taping. Ang kaso, kahit anong gawin niya, kahit na sinunod niya ang payo sa kanya ng mga staff kanina, ay hindi pa rin yan sapat. Hindi niya pa rin nagagawa kung ano ang gusto ng direktor. Pasensya na. Halos iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Sunshine at sobrang nanginginig na ang boses niya. Konti na lang ay give up na siya dito dahil hindi niya talaga kaya. Nahihiya na siya dahil masyado niya nang naaantala ang taping at galit na rin sa kanya ang halos lahat ng staff at artista na naroon. And action! Sigaw ulit ng direktor at nang magkamali ulit siya ay napatayo na ito sa galit sa kanya. Ano ba? Hindi ka ba talaga marunong umacting ha? Napakasimple lang naman ang gagawin mo. Hindi mo pa magawa ng tama. Kung hindi mo kayang pinapagawa ko, dapat una pa lang ay sinabi mo na para sana hindi na kami nag-aksaya ng oras sa'yo. Nakailang take na tayo pero palagi ka namang palpak. Pasensya na po talaga kayo, Direk. Pasensya? Sarkastiko ang tono ng boses ng direktor. Yan lang ba talagang kaya mong sabihin? I don't need your sorry, woman. Ang kailangan ko ay ang gawin mong maayos ang trabaho mo dahil late na at kailangan na rin namin umuwi. Ikaw na lang nagpapaabala sa pag-uwi namin. Matapos ang hindi mabilang na take sa wakas ay natapos din sila. Ngunit nung akala ni Sunshine okay na at makakauwi na siya dahil nagligpit naman ang lahat, saka naman pumalpak ulit. Nawalan siya ng balanse habang siya'y naglalakad. Siguro ay dahil na rin sa sakit ng katawan niya at ang kamalasan niya, sa camera pa talaga siya bumagsak at sa lakas ng impact nagkaroon yun ng crack pero hindi naman nasira. Napatili nga ang mga nakakita sa kanya. Si Director Zachary naman na mabilis na tumakbo palapit. Hindi para tulungan siya, kundi para ibangon ang natumba na kamera. What the? Look what you have done, woman! Galit na sigaw ni Zachary sa kanya. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang kamera na to, ha? At alam mo rin ba kung magkano halaga nito? Nakahawak pa si Sunshine sa balikat niya na tumama kanina sa stand ng camera. Feeling niya ay magkakaroon siya ng pasa dahil sa sobrang lakas ng pagkakatama niya. Sakto rin kasi na pagbagsak niya ay natama ulit yon sa matulis na parte ng stand. Pasensya na po kayo, sir. Nanginginig ang boses ni Sunshine at pinipigilan ang buhos ng luha niya. Pasensya? Palagi na lang bang ganyan? Babayaran ko na lang po ang pagpapaayos, sir. At ano naman ang pambabayad mo sa akin? Ang maluhaluhan niyang mga mata ay diretso nang tumingin sa direktor. Ang talent fee ko po, sir. Kung kaya mas lalong nanliit ang tingin sa kanya ni Zachary sa sinabi niyang yon. Maliit na halaga lang kasi ang talent fee niya kumpara sa kailangan na halaga para mapaayos ang nasira niya. Halos pagtawanan na rin siya ng direktor. Pinakiusapan niya ito na wala siyang malaking halaga ng pera para mapayaran ang nasira at sinabi na kaya siya nag-extra dito dahil kailangan niya ng pera. Kung kaya ay napag-usapan nilang dalawa na para mabayaran niya kung ano man ang nasira niya, nagtatrabaho na lamang siya bilang kasambahay at personal alalay ng direktor. Sigurado ka ba talaga na
Doon ka na muna pansamantala titira sa kanya. Baka payag naman siya na mag-stay out ka. Nag-aalala na kami para sa'yo. Paano kung masamang tao pala yung tao na yun? Nag-aalala na, sabi ni Grace habang abala na siya sa pag-iempake ng mga gamit niya para sa paglipat niya sa bahay ni Zack. Napag-usapan kasi nila na mag-stay in siya sa bahay nito para mas madali niyang magawa ang mga utos nito. Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi rin naman natin alam kung anong tunay na ugali ng direktor na yon. Sabi mo nga, masyado siyang masungit at mahilig manigaw. What if ganun din siya bilang boss sa'yo, diba? Pinakalma naman ni Sunshine ang kaibigan at sinabi na ayos lang siya kaya hindi na nito kailangan na mag-alala. Nagpaalam na rin siya sa mga bata at pag-usapan nila ni Zachary na babalik na siya sa set para doon na lang siya nito sunduin. Subalit pagdating niya doon, ang driver lang ni Zack ang sumundo sa kanya dahil busy pa raw si Zachary. Ito na rin ang naghatid sa kanya sa bahay ni Zachary na kung saan pagdating niya roon ay laking gulat niya dahil siya lang pala ang tao sa bahay. Wala pa si Zachary at wala rin na ibang mga kasambahay. Umalis pa agad ang driver dahil kailangan pa raw nitong ihatid si Zack sa mga lugar na kailangan nitong puntahan. Ang bilin daw ni Zachary ay ayusin niya ang mga gamit niya at dapat daw bago ito makauwi before dinner ay nakapagluto na siya para kakain at magpapahinga na lang daw ito. Kung kaya naman, matapos hangaan ng napakagandang mansyon na akala mo'y may isang prinsipe ang nakatira, ay umakyat na siya sa mahabang hagdan patungo sa mga kwarto. Ang sabi ng driver kanina, subukan niya lang daw kung alin sa mga kwarto na makikita niya ang susi na ibinigay nito at kung alin daw ang mabuksan, ayun na raw ang magiging kwarto niya. Doon nga siya medyo natagalan dahil sa maraming mga kwarto. Mabuti na lang at sa pang-apat na kwarto na sinubukan niyang buksan gamit ang susi ay gumana naman yon. Pumasok siya sa loob at napawaw. Compare sa kwarto sa kanilang bahay ay hindi hamak na mas maganda ang kwarto na to. Maganda at malawak. May isang queen-sized bed sa gitna. May mga gamit na rin at may sarili pang closet. Kung tutuusin ay para bang hindi ito kwarto ng isang katulong. Napaisip pa nga siya kung talaga bang ito ang magiging kwarto niya. Pero, ang sabi kasi kanina ng driver ni Zachary, kung alin daw sa pinto ang mabuksan gamit ang susi na ibinigay nito ay ang magiging kwarto niya. Inayos niya na lang ang gamit niya sa closet. Nang matapos ay bumaba na siya at dumiretso na sa kusina para simulan ng paghahanda sa lulutuin niya mamaya. Pero bago ang lahat ay sinubukan niya munang i-identify kung paano niya gagamitin ang mga lutuan sa kusina dahil masyadong mga high-tech ang mga gamit dito. Mabuti na lamang at marunong naman siyang magbasa at umintindi ng English kaya after ang ilang try ay natutunan niya rin namang gamitin. Sinabi ko rin po pala kanina kay Miss Sunshine ng tungkol sa bilin niya na magluto na siya kaya sigurado po ako na nakapagluto na rin po siya ngayon. Sabi ng driver ni Zachary na noon ay nasa backseat at pagod pa sa sunod-sunod na meetings at event. Okay, thank you Sam, sabi ni Zachary. Pagkarating ni Zachary sa mansyon niya ay nagtaka siya kung bakit hindi niya ata nakita ang bago niyang kasambahay. Diretso na siya sa kusina para makita kung nakapagluto na nga ba ang babae. Mabuti na lang at nagluto na nga ito kaya hindi niya na kailangan ng mag-order pa online. Samantala, kakatapos lang ni Sunshine na maligo at pababa na siya para initin ang ulam na niluto niya. Baka kasi pauwi na ngayon ang boss niya. Isang malaki at manipis na shirt ang suot-suot ngayon ni Sunshine. Nakapaalang din siya dahil wala pa siyang tsinelas sa pambahay. Kahit papaano ay presentable naman ang suot niya. At saka sanay din kasi talaga si Sunshine na ganito ang suot kapag gabi dahil presko ito sa pakiramdam. Para sa kanya ay wala namang mali sa suot niya. At kung tutuusin ay sobrang litaw na nga ang ganda niya sa suot niya na yon. Lalo nang maputi at makinis niyang balat. Papasok na sana siya sa kusina at natigilan na makita niya si Zachary sa kusina. Nagtitimpleto ng kape. Agad din itong lumingon sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Katulad niya ay natigilan din ito nang makita siya. Good evening po, sir. Magalang at nauutal na bati ni Sunshine sa binata. Nakabalik na po pala kayo. Nagugutom po ba kayo? Iinitin ko lang ang ulam. Who are you? Seryoso na tanong ng binata. And why are you here? What are you doing here? Ako po ang kasambahay ninyo, sir. Si Sunshine po.
Yung nakasira po ng camera ninyo? Paalala niya. Ang pulubi sa set? Tila hindi ito makapaniwala na siya yon. Opo sir, ako nga po yun. Sagot niya. Iinit pa lang po ang niluto ko sir. Yumuko si Sunshine sa binata at tumuloy na sa paglakad palapit sa stove para initin ang ulam. Naramdaman niya rin na sinundan siya ng tingin ni Zachary pero wala man lang itong ibang sinabi hanggang sa matapos na siya sa paghahanda ng dinner nito. Hindi naman nahirapan si Sunshine sa pag-adjust sa bago niyang trabaho dahil madali lang naman ang kailangan niyang gawin. Every weekend ay may mga tagalinis si Zachary sa mansyon kaya hindi naman ganun karami ang mga kailangan niyang linisin. Tsaka sa tingin din ni Sunshine ay makakapag-ipon din siya habang nagtatrabaho siya dito. Sabi rin kasi ni Zachary sa kanya ay sasahuran pa rin siya nito habang nagtatrabaho siya dito at paunti-unti na lang daw na ibabawas sa sahod niya ang gastos para sa pagpapaayos sa nasira niyang camera. At hindi rin naman ganun ka-awkward para kay Sunshine dahil bihira niya lang naman na makausap at makita ang boss niya dahil lagi naman itong busy sa trabaho. Pero ngayong araw ay nasa bahay lang si Zachary. Day off siguro. Nasa living room ito ngayon at may kung anong binabasa na documents. Samantalang naglilinis naman siya at pareho silang nagulat nang bigla na lamang may ginang na pumasok sa loob ng bahay. Hello, my dearest son! Surprise! Ang magiliw na bati ng magandang ginang at malaki din ang mga mata nito nang makita si Sunshine. Oh my God! Who is this beautiful lady? Mom! Lumapit si Zachary sa ina. Nakabalik na po pala kayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sundo ko sana kayo? Tsaka malambing din na nagbeso si Zach sa ina. I wanted to surprise you. Tsaka alam ko naman na sobrang busy mo kaya hindi mo ko na sinabi sa'yo para hindi ka na maabala kung susunduin mo pa ako. Binalay ng ina kay Zachary ang tingin sa kanya. Who is she? Siya na bang girlfriend mo, anak? Nabigla naman si Sunshine sa tanong ng ina ni Zachary at noong akmang sasagot na siya ay bigla namang nagsalita si Zachary. Yes, Mom. Kaya mas lalo na lang nabigla si Sunshine. Tuwang-tuwa naman ang ina ni Zachary at tumakbo pa ito palapit sa kanya. Wow! Sobrang ganda mo naman, iha. Hindi ako makapaniwala na may girlfriend na palang anak ko. Hinawakan ng malambot nitong mga kamay ang kamay niya at puno ng pagkamangha na tiningnan ang mukha niya. You look like an angel. Ang swerte ng anak ko sa'yo. I told you, Mom, she's beautiful. Pinutol ulit ni Zach ang sasabihin niya. Naglakad ito palapit sa kanya at saka pinulupot ang braso sa bewang niya. You surprised her, Mom. Hindi niya alam na ngayon kanya makikilala. But she's really beautiful. Papuri nito. You're a really lucky one. At mula nga ng araw na yon ay araw-araw nang bumibisita sa bahay ni Zachary ang kanyang ina. At sa tuwing nasa bahay ito ay kailangan nilang magpanggap na magkasintahan sila. Iyon din kasi ang pakiusap sa kanya ni Zachary. Kailangan niyang magpanggap na girlfriend nito at dadagdagan na lang daw nito ang sahod niya bilang kabayaran sa pagpapanggap. At wala rin naman siyang ibang choice kundi ang pumayag, lalo pa tila sobrang saya ng ina ni Zachary na malaman na may girlfriend na ito. Ngayong araw ay nandito sila sa set. Sinama siya ni Zachary dahil kailangan daw nito ng assistant pero hindi naman nila inaasahan na dadalaw din pala ngayong araw ang ina ni Zach sa set at nagpumilit ito na makita ang clips ng role niya. May isang staff kasi nakapagsabi na kabilang din siya sa movie production at wala na rin naging choice si Zachary kundi ang pumayag na makita ang ina na si Martha ang clips. Nang makita nito na isa siyang pulubi doon na nagreklamo agad ang ina ni Zachary lalo na nung sinasaktan din siya. Anak, bakit naman hinahayaan mo na may manakit sa girlfriend mo? Galit na tanong ni Ma'am Martha sa anak at ang lahat ng mga nakarinig noon ay nagulat. Mom, role niya lang po yun. Hindi ko naman po hinahayaan na may manakit kay Sunshine. Paliwanag ni Zachary. Kahit role lang yan, hindi ka dapat pumayag na sinasaktan siya. Kumuha ka na lang sana ng stunt. Hindi yung may sumisipa at sumasampal sa kanya. Hindi talaga natuwa ang ina ni Zachary sa nakita kaya kailangan muna nila itong pakalmahin dahil baka ang artista na nanakit sa kanya sa role niya na yon ay mapagbuntingan din ito ng galit. Nangako na rin si Zachary sa ina na hindi na nito hahayaan na may manakit sa kanya. Maya-maya pa
ay umalis na rin ang ina ni Zachary dahil may plans pa daw ito ngayong araw kasama ang mga amiga nito. Bumalik na rin sila sa pagtatrabaho at hindi maiwasan na hindi niya marinig ang usapan ng mga staff tungkol kanina. Girlfriend ba talaga siya ni Director Zach? Pabulong pa na tanong ng babae sa katabi. Oo daw eh, narinig kong sabi ng mami ni Direk. Grabe, nilandi niya pala talaga agad si Direk ano? Mukhang hindi naman, mabait naman kasi yan si Sunshine. Kahit pa hindi ganun kagaling umarte. At saka kita mo naman diba na botong-boto sa kanyang mami ni Direk. Pagtatanggol pa sa kanya ng isang babae. Mukhang patay na patay nga din sa kanya si Direk ano? Wika naman ng isa. Oo nga eh. Nag-promise pa siya na hindi niya nahahayaan na may makapanakit sa girlfriend niya pero hindi ba extra lang naman siya dito at wala rin naman siyang susunod na scene? Oo nga. Pero malay mo bigla siyang mabigyan ng big screen role. Boyfriend niya kaya ang pinakamalaking tao sa industry, kaya madali na lang para sa kanya yun. Sa tuwing tumaraan siya ay sinusundan niya ng tingin ng mga staffs at ibang artista na nakakarinig sa sinabi kanina ng ina ni Zachary. Napapayuko na lang si Sunshine dahil punong-puno ng panghuhusga ang kanilang mga mata sa kanya. Ang iba ay nagtatanong pa sa kanya kung paano niya raw nagawa na masungkit ang puso ni Zachary. Saka lang siguro sila natigil sa kakatanong nung lumapit si Zachary sa kanila. Sunshine, let's go home. Seryoso na sabi nito kung kaya nagmamadali rin siyang nag-ayos ng mga gamit. Unang naglalakad si Zachary pero tinutulungan siya nito na bitbitin ang mga dala niya. Habang naglalakad sila palayo, narinig niya pa ang usapan ng mga staff. Narinig niyo ba yun guys? Oo nga. Home daw sabi ni Direk Zach. Ang ibig sabihin ba nun ay live-in na rin sila? Mukha nga. Grabe, ang bilis naman ng pangyayari. Kaya nga, live-in agad. Hindi naman sanay si Sunshine na siya palaging pinag-uusapan ng mga tao at tila napansin naman yun ni Zachary. Kaya sinabi sa kanya ni Zachary na hindi niya na kailangang alalahanin yun dahil pakiusapan na lang nito ang mga staff na kung maaari ay tigilan ang pag-uusap tungkol sa kanila at para masigurado na walang makakalabas na kahit ano sa publiko tungkol sa kanilang relasyon. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa hindi na nga namalaya ni Sunshine na isang buwan na pala mula nung magtrabaho siya kay Zach at sa totoo lang, napapansin din ni Sunshine na kahit papaano ay naging malapit na rin sila ni Zachary sa isa't isa. Lalo pat nagpapanggap din silang dalawa na magkasintahan sa tuwing bumisita ang ina nito sa mansyon o kaya naman ay sa set. Masasabi ni Sunshine na kilala niya na rin ang boss niya at kung may isang bagay siya na pinakaalam tungkol sa boss niya, iyon ay ang hindi naman pala ito ganong kasungit at kasama ang ugali. Saka sa katunayan ay mabait ito. Maalalahanin din pagdating sa kanya. May mga times sa grabe kung mag-alala sa kanya si Zachary. May mga times din na masyado itong maalaga sa kanya na sa sobrang pagiging caring nito, magiging sweet na yon para kay Sunshine na naging dahilan para magwala ang tibok ng puso niya sa tuwing nasa malapit si Zachary. Ayaw ni Sunshine mag-assume pero sa mga ganoong pagkakataon, hindi niya rin talaga maiwasan. Mom, seryoso na tawag ni Zachary sa kanyang ina na nasa tabi niya lang. Bakit? Napabuntong hininga na lang ng malalim si Zachary tsaka dumuosdos ng upo sa sofa. Nandito siya ngayon sa bahay ng mommy niya. Pagkatapos niya sa trabaho ay dumiretso siya dito. Hindi muna siya dumiretso ng uwi sa bahay niya dahil may iniiwasan siya. May mga bagay siya na kailangang iwasan dahil pakiramdam ni Zachary ay mawawala na siya sa kanyang sarili. I think I'm going insane. Hindi niya na talaga maintindihan ang sarili niya kung bakit ba nagkakaganito siya. Hindi niya maintindihan kung bakit palagi na lamang laman ng utak niya si Sunshine. Kahit saan siya pumunta, kahit saan siya lumingon, para bang palagi niya itong nakikita. Para bang lagi na lang niyang naririnig ang boses nito. Minsan nga kahit sa panaginip niya ay nakikita niya pa rin ang dalaga. Hindi naman siya ganito noon. Oo nga't nagkaroon siya ng girlfriend noon pero masasabi naman ni Zachary na hindi siya nabaliw sa kanila ng ganito. Marahil nga ay labis siyang nasaktan sa ginawa ng pang-iiwan sa kanya nang huli niyang naging girlfriend na si Emily na naging dahilan pa para masira ang buhay niya. Nagkulong siya sa sarili niyang lungga at halos isumpa ang mga tao at buong mundo
Pero hindi siya nakaramdam ng ganito nung magkasintahan pa lang silang dalawa. Hindi siya nabaliw ng ganito. Hindi laging laman ng utak niya noon si Emily. Dahil ba kay Sunshine? Tanong ng ina. Well, yes. Bakit? Ano bang dahilan? Bakit ka nagkakaganito ngayon? Nagbuntong hininga ng malalim si Zachary. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin eh. Kahit na anong gawin ko, hindi siya maalis sa utak ko. Para bang nilalamon niya ang buong sistema ko at hindi ko maintindihan kung bakit ganito. And what's wrong with that? Hindi ba dapat normal lang naman yan kasi girlfriend mo siya and you like her? But I'm not like this before, Mom. Hindi naman ako nagkaganito kay Emily. Something's wrong with me right now. Minsan nga iniisip ko na baka she put a spell on me kaya ako nagkakaganito. But that's impossible. Right, Mom? She's just a simple girl. It's impossible that she can put a spell on me. Tinawanan siya ng kanyang ina dahil sa kanyang sinabi. Anak, hindi yan spell o kahit anong uri ng gayuma. You're just in love with her at walang masama sa nararamdaman mo ngayon. In love? Nagugulahang sabi ni Zachary. Am I in love? Tanong din ang bahagi ng isipan niya. Hindi makapaniwala sa sinabi ng ina ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito ay dahil sa in love na siya. It's just impossible to even imagine right now. Yes, my son, you are in love. Kung nandito lang ang daddy mo ngayon, ako, sigurado ako na iyon din ang sasabihin niya sa iyo ngayon. You are in love with her, with Sunshine, at kahit na ilang beses mo pang subukang itanggi yun pa rin ang totoo. Diretso na sabi ng kanyang ina na mas lalong natigilan si Sunshine. Mas lalo rin na nagsalubong ang kilay niya. Tama talaga ako nang sinabi ni Sunshine is indeed the sunshine of your life. The burst of sunshine after your darkest night. Sino pong mag-aakala na matapos ang nangyari sa inyo noon ni Emily ay makakakita ka ulit ng ganito? You looked in love, so much happier and full of life. Mom, you're just mistaken. Anak, alam kong hindi ako nagkakamali. Kahit kailan na hindi nagkakamali ang kutob ng isang ina. Sa ngayon ay nauunawaan ko na hindi mo pa matanggap ang feelings mo dahil naguguluhan ka pa. After all, normal lang naman ang maramdaman mong yan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo noon, pero anak, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa huli para hayaan mo ulit ang sarili mong magmahal. Hindi pa huli para pigilan mo ang sarili mo na maging masaya. Hindi na lang kumibo si Zachary. Nakatingin lamang siya sa kanyang ina habang nagsasalita ito. May ngiti sa mga labi ng kanyang ina at halata sa mukha nito na masaya ito para sa kanya. Pero si Zachary ay nananatiling gulong-gulo. Alam mo, Zach, alam ko kung anong totoo. Pagtatapat ng kanyang ina. Alam ko na hindi kayo tunay na magkasintahan ni Sunshine at nagpapanggap lang kayo para hindi ako mag-alala sa'yo. Una pa lang ay ramdam ko na yun. Kaya una pa lang ay alam ko na ang totoo tungkol sa pagpapanggap ninyo. Nagpapanggap lang din ako na hindi ko alam At aaminin ko, kahit na nagsinungaling ka na sa akin tungkol sa inyong dalawa ni Sunshine, ay nag-aalala pa rin ako sa'yo. Pakiramdam ko kasi nakabaon ka pa rin sa sakit na dinulot sa'yo ni Emily noon. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko kung paano kang pangitiin ni Sunshine, kung paano kanyang pasayahin at kung paano niya bigyan ng liwanag ang madaling mong mundo, naging kampante ako. She made your life so much better. She made you happier. At alam ko na rin na unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. Sunshine is a nice woman. Hindi ka nagkamali kung siyang pipiliin mo na mahalin. She's everything that you could ask for. And I really like her for you. Right now, I understand that you're still confused. Hindi mo naman kailangang madaliin ang sarili mo. Hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo na matanggal ang nararamdaman mo para sa kanya. It takes time. You don't need to push yourself into accepting that feeling right away. Take it slowly. Kaya ako sinasabi sa'yo ito ngayon dahil gusto ko na magkaroon ka na ng ideya. Pagaman naguguluhan at hindi pa matanggap ang totoo na siya nga'y in love sa babaeng kinuha niya lang noon para lang maging kasambahay,
Nagpapasalamat pa rin sa kanyang ina sa pagbibigay ng ideya sa kanya kung ano nga ba itong nararamdaman niya ngayon. She's calling. Saad ni Zachary habang nakatingin sa screen ng cellphone niya. Tumatawag ngayon si Sunshine at nag-angat siya ng tingin sa ina na nakangiti sa kanya. I'll just take the call, Mom. Go on. Sinagot na nga ni Zachary ang tawag ni Sunshine. Yes? Mababa ang tono ng boses niya. Sir, uuwi po ba kayo ngayon? Yes, bakit? Kung ganun po, ano pong ulam ang gusto niyong lutuin ko? Kahit ano, ikaw ang bahala mag-decide. Sigurado po ba kayo, sir? Naninigurado ang tono ng boses ni Sunshine. Nung huli po na ako po nagluto, hindi niyo po nagustuhan ang niluto ko. Baka hindi niyo po ulit magustuhan kung anong lulutuin ko ngayon. I'm fine with everything that you cook. Saad niya. Okay po. Anong oras po pala kayo uuwi, sir? Uuwi rin ako, maya-maya. Kung ganun ay ibababa ko na lang po tong tawag para makapagsimula na po ako magluto. Okay. Binaba niya na nga ang tawag at tinignan ng screen ng cellphone niya. Namatay na ang tawag pero parang gusto niya pang marinig ang boses ni Sunshine. So, hindi ka nakakain dito? Tanong ng kanyang ina kaya napaangat siya ng ulo dito. Akala ko ba'y dito ka muna sa bahay magpapalipas ng gabi? I'm sorry, Mom. It's okay. Nakangiting sagot naman ng ina. Sige na, umuwi ka na para may kasama na rin si Sunshine sa bahay niyo. Baka natatakot na yun ngayon. Masama pa naman ang panahon. At yun na nga ang ginawa ni Zachary. Tumayo na siya. Humalik sa pisngi ng ina at umalis na para makauwi siya bago pa man bumuhos ang ulan. Samantalang, pakanta-kanta naman si Sunshine habang nagluluto siya ng buttered shrimp. Ang mabangong amoy na niluluto niya ang pumuno sa loob ng bahay. Iniisip niya ngayon kung magugustuhan ba ni Zachary itong luto niya. Buttered shrimp kasi agad ang unang pumasok sa isip niya nung sinabi ni Zachary na siya nang bahala kung anong gusto niyang lutuin. Habang siya'y nagluluto, naramdaman naman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita si Zachary na nakasandal sa may hamba ng pinto. Nakahalukip-kip at diretsong nakatingin sa kanya. Sir, nandito na po pala kayo. Nauutal niyang sinabi. Are you almost done? Tanong nito at naglakad palapit sa kanya. Opo sir, malapit ko na po itong matapos. Sagot niya. Do you need my help? Alok nito. Ay, hindi na po sir. Maupo na po kayo at maya-maya lang ay ihahain ko na po ito. Sagot niya na sinunod naman ng binata. Pinaghila nito ang sarili ng upuan at doon na upo. Ilang sandali pa ay inihain na nga ni Sunshine ng ulam. Naghandaan na rin siya ng plato para kay Zachary at nilagyan niya rin ito ng kanin. Tahimik lang na pinapanood siya nito. Sumabay ka na sa aking kumain, sabi ni Zachary nang matapos na siya sa paghahanda. Po? Medyo nagulat pa nga siya sa naging alok nito. Nako, hindi na po. Mamaya na lang po ako kakain pagkatapos niyo, sir. You can join me. Come on. At hindi na nga nag-inerte pa si Sunshine, total nagugutom na rin naman siya at si Zachary naman na mismo nagsabi na sumabay na siya dito ay sinabayan niya na nga ito. Iyon na marahil ang unang beses na sabay silang kumain mula nung manilbihan siya sa bahay na ito. Sunshine, nariyan na naman yung batang yagit, hinahanap ka nila. Kakatapos lang ni Sunshine magbigay ng tubig sa lahat ng staff nang may lumapit sa kanya na isang staff na babae at sinabi iyon. Talaga, andyan na sila? Masaya niyang tanong. Oo, hinahanap ka nila. Hindi lang sila hinayaan ng security guard na makapasok. Pwede ko ba silang puntahan? Tapos naman akong magbahagi ng tubig sa mga staffs. Tanong niya. Oras pa ng trabaho ngayon kaya hindi pwede. Pero dahil girlfriend ka naman ni Derek, magpaalam ka na lang sa kanya. For sure papayagan ka naman nun. Tumango si Sunshine at hinanap niya na kung nasaan si Zachary. Hindi rin naman siya natagalan sa paghahanap dito dahil nakita niya rin agad ang direktor na kausap ang mga bida sa movie na ito. Hinintay niya na nga lang na matapos ang pag-uusap ng mga ito bago siya lumapit kay Zachary. Pwede po ba akong lumabas? Nag-aalang ang tanong niya kay Zach. And why? May mga naghihintay po kasi sa akin sa labas. Sino?
Mga kaibigan ko po. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Tumango naman si Sunshine. Opo, sir. Then you can go. Nagpasalamat siya sa binata at nagmamadali ng umalis para makita ng mga bata. Dinala niya ang isang eco bag na puno ng mga pinamili niya kanina ng mga grocery para sa kanila. Mula nang dumating siya sa set ay bitbit niya na ang bag na yon dahil para talaga yon sa mga bata. Ate Sunshine! Masaya na sigaw ng mga bata na makita siya. Kasama nila si Isabel na niyakap siya ng mahigpit pagkalapit niya. Namiss ko kayo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sunshine sa mga bata at isa-isa niya silang niyakap ng mahigpit sabay gulo sa kanilang mga buhok. Ang hindi alam ni Sunshine ay sinundan pala siya ni Zachary at nakita nito ang tagpong yon. Maging kung paanong natuwa ang mga bata nang malaman na ang laman ng eco bag na kanina pang bitbit ni Sunshine ay para pala sa kanila. Napakabait niya, hindi ba? Nagulat si Zachary nang biglang may magsalita sa kanyang likuran at iyon pala ang kanyang ina. Mom! Gulat niyang sambit. Hindi niyo sinabi sa akin na dadalaw pala kayo ngayong araw. His mom smiled. I wanted to surprise you. Humakbang papunta sa tabi niya ang ina. She is not just beautiful. Pati ang puso niya ay busilak din. Dagdag pa nito habang seryoso na nakatingin sa direksyon ni Sunshine. Kaya hindi ka talaga masisisi kung siyang pipiliin mong mahalin. She's everything you could ask for a woman. Ibinalik na nga ni Zachary ang tingin niya kay Sunshine at sa masasayang mga bata. Aaminin ni Zachary na ngayon nga lang siya nakatagpo ng isang babae na ganito. Marami ng babae ang dumaan sa buhay niya pero masasabi ni Zachary na si Sunshine lamang ang walang katulad. Maraming mga trabaho ngayong araw na to. Lalo na si Sunshine na walang tigil kakasunod sa mga utos sa kanya ng ibang mga artista. Halos hindi na nga ito nakakaupo kung kaya'y hindi na nakakapagtaka kung bakit pagod na pagod ito. Sunshine, may maghahatid ba sa'yo pa uwi? Tanong ng lalaking artista kay Sunshine nang sa wakas ay natapos na nilang meeting. At bago pa man nakasagot si Sunshine ay inunahan na ito na Zachary. She's coming with me. Po? Gulat na sabi ng babae. Isa ring artista at kilala rin sa larangan. Bakit niyo po siya isasama sa inyo, sir? Hindi ba? Utusan lang naman siya dito? Habang ibang staff naman na alam na girlfriend na talaga siya ni Zachary ay natigilan at ang iba naman ay napaubo-ubo pa. She's my PA kaya sa akin siya sasama pa uwi. Seryoso ang tono ng boses ni Zachary. Halika na Sunshine, uwi na tayo. Dahil nga sa pagod na pagod ngayon si Sunshine, wala na siyang kahit anong sinabi at sumunod na lang siya kay Zachary. Kahit pang gulat na gulat ng mga artista ay hindi niya rin pinansin. Hindi na rin siya nakapagpaalam sa kanila. Pauwi sa bahay si Zachary at tulog na si Sunshine. Minsan ay naghihilik pa nga ito. Ipinarada na ni Zachary ang kotse niya sa garage at tiningnan niya ng mabuti ang dalaga na natutulog pa rin hanggang ngayon. Batid niya na pagod ito kaya nag-aalangan pa siyang gisingin ito. Pero kung hindi naman niya ito gigisingin, ay mananakit ang leeg at batok na to dahil hindi rin komportable na matulog sa sasakyan. Kaya para mailipat ang higaan si Sunshine na hindi na iistorbo ang gising nito, ang ginawa ni Zachary ay binuhat niya ito papasok sa bahay. Sa totoo lang ay hindi rin alam ni Zachary kung bakit niya nga ba ginawa yon. Basta ay namalayan niya na lang ang sarili na buhat-buhat niya na ito na para bang may sariling utak ang kamay at paa niya. Huli na para pigilan ang sarili kaya diniretso niya na lang ang dalaga sa kwarto, kinumutan at iniwan na sa loob. Hindi na napigilan ni Sunshine ang mga ngiti na sumipol sa labi niya. Nang saktong matapos ang trabaho niya ay dumating na rin si Zachary. Nangako kasi ito sa kanya noong isang araw na isasama siya nito na pumunta sa mall. Nabanggit niya rin kasi sa binata na gusto niya makapag-enjoy sa mall. Noon kasi nakakapasok lang siya sa mall sa tuwing naghahanap siya ng trabaho. Pero hindi naman siya nakakapag-enjoy dahil sa stress nga siya sa paghahanap ng trabaho. Sa totoo niyan ay sa day off niya pang paalam niya kay Zachary pero nag-insist ng binata na ngayong araw na lang niya ito dadalhin doon at nagsabi na mag-half day na lang siya sa trabaho ngayong araw. Sa katunayan nakakapagtaka nga ang pagiging mabait sa kanya ni Zachary. Kanina kasi ay sabay din silang nag-breakfast sa isang cafe.
Ito rin ang naghatid sa kanya papunta sa set at pagkahatid sa kanya ay umalis na ito para umattend sa isang mahalagang meeting or event. Hindi siya sure kung alin sa dalawa. Ang ganda naman pala dito. Masaya na sabi ni Sunshine habang ginagala ang mga mata sa loob ng pinakamagarang mall na napasukan niya. Grabe, para akong nasa ibang mundo. Hinayaan na siya ni Zachary na i-enjoy ang paligid. Mabagal ang paglalakad niya at binabagalan din ni Zachary ang paglalakad para hindi siya nito naiiwan. You can take your time to enjoy and buy all you want. Here's my card. Use it however you want. Gulat at nagtataka habang nakatingin siya sa black card na nakalahad sa harapan niya. Pero bakit niyo po binibigay ito sa akin, sir? Naguguluhang tanong naman niya kay Zachary. So you can buy whatever you want. Hindi na po kailangan, sir. Makakapag-enjoy naman po ako kahit walang binibili. Take it. It's more enjoyable when you're buying something for yourself, and don't worry. Hindi ko naman yan ibabawas sa sahod at allowance mo. Think of it as my treat. Hindi pa rin siya makapaniwala. Seryoso po ba kayo, sir? Yes. Pero saan po ba kayo pupunta? Magpapasukat lang ako ng suit. Samahan ko na lang po kayo, sir. Bakit? Ayaw mo bang maglibot-libot at mag-enjoy? I won't be needing your help, so you can take your time to enjoy. Sabi ni Zachary. Mas gusto ko rin po kasi na sumama sa inyo. Kung kaya sa huli ay wala naman nagawa si Zach at hinayaan na lang siya na sumama papunta rito. At ang hindi naman alam ng dalawa habang sila'y magkasama ay may kumukuha rin ng picture sa kanilang dalawa at naglikha ito ng kaguluhan sa internet na noong sakto makauwi sila ay agad namang nakita ni Sunshine. Sir, nakita niyo na po ba to? Ibinigay ni Sunshine ang cellphone niya kay Zachary. Nagkasalubong naman ang kilay ng binata na makitang isang post sa Twitter. Picture nila yung dalawa habang nasa mall sila kanina at masyadong mapanira ang post na yun dahil sa post na sinasabi na kasama raw ni Zachary ay naging kabit nito na dahilan kaya naghiwalay si Zachary at Emily. Don't worry about this, ako nang bahala dito. Sabi sa kanya ni Zachary. Pero sir, hindi po ba masyado yung paninira sa pangalan mo? Let's not, sagot ni Zach. My team will handle this, you don't need to worry and overthink. Ngunit bagaman sinabi ni Zachary na hayaan niya na lang yon ay hindi pa rin maalis sa isipan niya ang mga nakita. Nalulungkot siya sa mga sinabi ng tao kay Zachary. Nalulungkot siya na pinagmukha ng mga tao si Zachary manluloko kahit hindi yun man talaga. At ayaw na ayaw din ni Sunshine na isipin na nasisira niyang pangalan ni Zachary. Pakiramdam niya sa kakadikit niya dito ay nadudungisan niya ang pangalan at imahe nito at hindi niya yun matanggap. Bagaman aaminin ni Sunshine ang totoo na masaya siya dahil kahit papaano ay nagiging magkalapit na sila ni Zachary, nalulungkot din siya sa mga nangyayari ngayon. At ayaw niya na dahil sa kanya ay masisira si Zachary sa mga tao. Samantalang nang sadaling makita ni Zachary ang mga post sa Twitter tungkol sa kanya at sa mysterious girl na kasama niya sa mall, kaagad niyang tinawagan ng team niya para makapag-take agad sila ng actions dahil ayaw niya na nadadamay si Sunshine sa ganito. Walang kinalaman ng inosenteng dalaga para idamay sa mga paninira sa kanya. Don't worry, Direk. Kami na pong bahala dito. Sisiguraduhin po namin na matitake down agad ang mga articles at pictures. Ipapatrace din po namin ang nag-post ng pictures sa social media para makasuhan na. Sabi ng sekretary niya na ngayon ay kausap niya sa tawag. Thank you. Do it as soon as possible. Ayoko na may kahit ano pang mababasa sa social media and make sure na hindi lang ang nag-post ng picture makakasuhan. Ipatrace niyo rin ang may-ari ng account na nag-post ng kung ano-ano sa social media and file a lawsuit. Sige po sir, gagawin po namin yan. At matapos ng pakikipag-usap niya yon sa sekretary niya, ay nag-shower na siya para matapos niya ng pag-check sa ibang mga contracts mamaya na inisinantabi niya para lang makapag-mall siya kasama si Sunshine. Madaling araw na nung matapos niya ang trabaho niya. Bago siya nagtungo sa kanyang silid para magpahinga, ay bumaba na muna siya sa kusina para uminom ng tubig. Pagpasok niya sa kusina ay nakita niya agad ang isang box na may laman na cookies. May sticky notes din na nakadikit sa box at may sulat kamay ni Sunshine. Para po sa inyo to, sir. Hindi ko na po kayo inabala sa opisina niyo kanina dahil alam ko pong busy ka.
Kainin niyo po ito pagkatapos niyo sa trabaho. Mas masarap po itong ipares sa gatas. Sana magustuhan ninyo. Zachary, who was unaware of the smile playing on his lips, shook his head in disbelief. At this moment, he can't fathom the depth of the emotion he's experiencing. His heart swells with happiness, a feeling of contentment washing over him like a warm wave, filling him with a serene joy he never thought possible. Tulad nga ng sinabi ni Sunshine sa sulat, ay nagtimpla siya ng gatas para ipares niya sa cookies na si Sunshine din ang nag-bake. Habang siya'y kumakain at iniinom ang gatas para siyang nababaliw dahil ngumingiti na siyang mag-isa. Sa mga punto na yun, masasabi ni Zach na mukhang tama nga talaga ang kanyang ina sa sinabi nito. Mahirap na yung itangke lalo na sa pagkakataon na ito ngayon. Matapos yung maubos ang gatas at cookies, bumalik na siya sa kwarto niya para makapagpahinga na dahil bukas ay maaga pa naman siya para sa trabaho. Nakakunot ang noon ni Zachary nung biglang nag-ring ang cellphone niya na nasa bedside table. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mas lalo nang kumunot ang noon niya nang makita kung sino ang tumatawag. Emily's calling. Ilang segundo na patitig siya sa caller ID. Nagtataka kung bakit biglang tumatawag ang kanyang ex-girlfriend na muntik niya na rin sanang pakasalan. Pinatay ni Zachary ang tawag dahil ayaw niya itong makausap pero tumawag ulit ito sa kanya kung kaya'y sinagot niya na lang. Hi babe! Magiliw na sabi ni Emily. What do you want, Emily? Why are you calling me this late? I've missed you. Hindi ka sumasagot sa mga chats ko sa'yo. I even sent you an email. Na-receive mo ba ang message ko sa'yo? Uwi na ako dahil gusto na kitang makasama. Huminga naman ng malalim si Zachary. Yes, ilang message niya na ang natanggap niya mula dito pero hindi niya yan sinasagot. You don't have anything important to say? Kung wala'y papatayin ko ng tawag. Tamad ang timbre ng tinig niya. Wait! Pagpigil ni Emily. Gusto ko rin sabihin na tinatanggap ko ng offer mo sa akin na sumama sa movie niyo ngayon. I don't mind if I'm just a side character there. Gusto lang naman kita makasama na matagal sa set. My team already announced to public kaya wala ka na magagawa para tumanggi pa. That role is already taken, Emily. Besides, it's been 2 years since I asked you to play that role pero ngayon ka lang nag-respond? That's unprofessional. Hindi pwedeng palitan ang kinuha ko ng gagana para sa role na yon. Well, we already announced it to the media, so you can't say no. I mean, it's going to be a big scandal if you say no. And besides, my team can talk to the actress who's supposed to play that role. Pwede ko naman na ibigay sa kanyang isang role na offer sa akin para hindi naman maging unfair para sa kanya, right? Nagbuntong hininga ng malalim si Zachary dahil nakaramdam siya ng pagkainis sa sinabi nito. Look, Emily. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon at kung paano mo ginawa ang lahat ng to. But whatever you're thinking right now, please just stop it. Wala na akong panahon sa kakaganyan mo, kaya itigil mo na to. Ginagawa ko to because I missed you. At gusto ko nang bumalik na tayo sa dati. I really missed you, Zach. Nagsusumama ang tono ng boses ni Emily. I understand you miss me. Pero hindi na maibabalik kung ano man ang meron tayo noon. Dahil matagal na yung tapos. We're over. Wala ka nang babalikan. Kaya wala ka na ring dahilan para gawin to. Minasahe ni Zach ang ilong niya. At alam ko rin na ikaw ang dahilan sa lahat ng kumakalat na kung ano-ano ngayon sa social media. Huwag mong idadamay si Sunshine dito dahil wala siyang kasalanan, Emily. Why not? Inagaw ko niya sa akin. Pinutol niya kung ano man ang sasabihin ni Emily. Wala siyang inagaw. Dahil bago ko pa man siya nakilala, wala nang tayo. You're still mine, Zachary. Hindi ka nawala sa akin and I'll make sure makukuha ulit kita. You know me, right? Kahit anong gusto ko ay makukuha ko. Dahil nga sa nag-announce na si Emily sa public na tinatanggap nito ang role na inalok niya dito noon 2 years ago, 1 taon mula nung naghiwalay sila, wala na siyang nagawa, kundi ang hayaan nito. Kung itatanggi niya kasi yun ay magkakaroon na naman ng gulo. At ayaw niya na masayang pang pagod ng mga artista dahil lang sa personal issues nila ni Emily. You're Sunshine, right? Mataray na tanong ni Emily kay Sunshine na noon ay inaaya sa mga mineral water sa loob ng cooler. Opo ma'am, ako nga po yun. Magalang niyang sagot. Call me Miss Emily.
I don't like being called ma'am. Masungit pa rin ang tono ng boses nito. Opo, Miss Emily, pasensya na po kayo. Kanina lang dumating si Emily sa set. Galing pa raw ito ng Singapore at dumiretso na agad dito para masimulan na ang taping nito para sa role. Pagkakita kanina ni Sunshine sa ex ng boss niya, ay hindi niya maiwasan na hindi mapahanga. Napakaganda naman kasi nito na para pang isang diyosa, matangkad at makinis din ang balat. Kung tutuusin ay bagay na bagay ito at si Zachary. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit labis na nasaktan si Zachary noong iniwan ito ni Emily. Kanina nung dumating si Emily ay wala si Zachary. Hanggang ngayon ay wala pa rin naman ito. Sinabi rin kasi sa kanya ni Zachary na may mahalaga pa itong pupuntahan kaya naman ay hinatid lang siya nito dito. Alam mo ba kung nasan ngayon si Zachary? May accent pa ang tono ng boses ni Emily. Halata na hindi na ito sanay sa pagtatagalog. Kahit maging ang boses nito, ay ang sarap din pakinggan. Opo, may mahalaga pa po siyang kailangang daluhan na meeting pero ang sabi niya ay darating siya mamayang lunch. Kapag wala si Zachary, ang assistant director nito ang nag-aasikaso sa lahat at kapag may hindi naman nagustuhan si Zachary ay pinapaulit na lang nito ang pag-take. Alam mo talaga ang lahat ng mga bagay-bagay tungkol kay Zachary, ano? Sabi pa ni Emily. Opo. Sa tingin niya ay normal lang naman ay naging sagot niya dahil assistant siya ni Zach. At bilang assistant nito, dapat lang na alam niya lahat ang tungkol sa boss niya. Pero tila hindi naman natuwa si Emily sa sagot niya. I heard that you're also his girlfriend. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nakita niya sa'yo para magustuhan ka niya. You are just a nobody. You're too plain and simple. Wala man lang ka-espesyal pagdating sa'yo. Compared to me, you're nothing. Pinasadaan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kaya, ano ba nakita niya sa'yo para ikaw pa rin ang piliin niya kahit na bumalik na ako? Mabait si Emily sa ibang mga staff at mga co-actors nito. Pero pagdating sa kanya ay sobrang sungit nito. Palagi siyang tinatarayan at kung ano pa. Madalas din siya nitong pagtaasan ng boses. Maliitin at paulit-ulit na utusan. Kahit pa nga ang pagsusuot ng tsinelas ay inuutos din ito sa kanya na sinunod niya dahil trabaho niya yon at hindi siya pwedeng magreklamo. Sunshine, bakit naman ganun ang pakikitungo sa'yo ni Miss Emily? Nagtataka na tanong sa kanya ni Rowena. Isa ito sa mga assistant ng direktor. Sa tingin ko ay alam niya naman na girlfriend ka ni direktor, diba? Bakit ang sama pa rin ang pakikitungo niya sa'yo? Kung umakto siya, akala mo siya yung bida dito eh. Nginitian niya ito. Hayaan mo na, normal lang naman yun, tsaka trabaho ko naman yun. Kung bakit man naman kasi nag-decide pa kayo ni direktor na itago ang relasyon ninyong dalawa. Tingnan mo tuloy, ang sama ng pakikitungo sa'yo ng babaeng yun. Sinabihan na lang ni Sunshine si Rowena na kumalma dahil mukhang mas galit pa ito sa kaysa sa kanya. Maya-maya lang ay dumating na rin si Zachary. Sa sandaling marinig ni Emily ang sinabi ng isang staff na dumating na si Zachary, ay agad nitong iniwan ang pinapagawa ng assistant director at tumakbo ito papunta kay Zachary para yakapin ito ng mahigpit. Nabigla naman si Zachary sa ginawang yun ni Emily habang siya'y nakatayo at doon lang nakatanaw sa dalaga. Ang kapal din talaga ng mukha ng babaeng yan. Dinig ni Sunshine na sinabi ni Rowena. Hindi siya kumibo. Nanatili lamang siya nakatingin sa dalawa. Hindi naman maintindihan ni Sunshine ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya magawa na ipaliwanag kung ano nga ba ang tunay niyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Naninikip ang dibdib niya na paharabang nahihirapan na siyang huminga. Maging ang mga buto niya ay tila nauubos na rin ang lakas. Maraming mga pumapasok sa isip niya. Maging ang mga sinabi sa kanya ng kaibigan niya nung minsan silang nag-usap ay bumalik na din sa isip niya. Siguro nga ang nararamdaman niya ngayon ay pagsiselos at baka tama rin si Grace na kaya niya nararamdaman ito ngayon ay dahil mahal niya na si Zachary. Babe, this is your favorite, diba? Natigilan si Sunshine sa pagbibigay ng pamuna sa mga stuntman nang marinig niya ang sinabing yun ni Emily kay Zachary. Tiningnan niya pa ang dalawa. Nagpupuno si Zachary ng pawis dahil kakatapos lang ng taping habang si Emily naman ay may hawak na hinog na mangga. I don't feel like eating mango today, Emily.
Malabig na sabi naman ni Zachary at nalagpasan si Emily, pero agad din itong sinundan ni Emily. But this one is so matamis. Kainin mo na lang, busy pa ako. Sa bawat araw na lumipas na laging nagkikita si na Emily at Zachary at palagi rin na sinusundan ni Emily ang binata, ay pansin naman ni Sunshine na medyo naging malapit na ulit ang dalawa. Nararamdaman niya ulit ang namumuo na spark sa dalawa at marami na rin sa set ang kinikilig sa kanilang dalawa. Isang araw ay dumating ang taga-media para mag-interview. Marami raw kasing mga rumors ang kumakalat tungkol kay Zachary at Emily. Ang hinuha raw ng iba ay nagkabalikan na nga ang dalawa. At gusto rin daw na kamustahin ng mga ito ang set. So, totoo kayang sinabi ng iba na kaya na bumalik ng bansa at kaya mo tinanggap ang role na to dahil kay Director Zachary? Dahil nagkabalikan na kayong dalawa? Halatang kinikilig ang isa sa taga-media na nagtanong kay Emily. Mahina namang natawa si Emily. Mahinhin ang pagtawa niya. Tinakpan pa nga nito ang bibig nito gamit ang kamay. Well, nasa mga tao na lang yun kung anong gusto nilang isipin, right? I don't want to give them an answer yet. Kahit pa yun lang naging sagat ni Emily, mas lalong kinilig ang mga taga-media at nagtanong pa nga sila tungkol sa dalawa. Nakatingin lang si Sunshine sa kanila. Sumagi sa isip niya na what if siyang katabi ngayon ni Zach? What if siyang nasa posisyon ngayon ni Emily? Kahit alam niya namang imposible ay sumagi pa rin yan sa isipan niya. Kung sakaling magkabalikan kayo, handa ka pa rin ba, Miss Emily? Napahagikik naman si Emily sa tanong na yon. Sumulya pa ito kay Zachary na nanatili namang walang emosyon ng muka. Oo naman, palagi naman akong handa. Mas lalong kinilig ang mga tao sa sagot na yon ni Emily at naging viral agad yon online. Marami mga nagsasabi na magkakabalikan ng dalawa dahil halata naman daw sa kanila na mahal pa nilang isa't isa kahit na mahabang panahon na ang lumipas. Gabi-gabi ay lagi na lang nagbabasa si Sunshine ng post tungkol sa dalawa. Bago siya matulog ay ginagawa niya yon kaya imbes na matulog siya ng maayos ang pakiramdam, natutulog siya ng may luha sa gilid ng mga mata niya. Para siyang tanga na sinasaktan ng sarili. Isang linggo lang ang lumipas at mas lalo nang naging malapit si Emily at Zachary sa isa't isa. May pahas ang dalawa kaya madali na lang para sa kanila na maging close ulit. Kapag pawis na pawis si Zachary, si Emily nagpupunas nung kahit pa nung una ay siya naman ang gumagawa dahil yun ang trabaho niya. Pero ngayon ay si Emily na. Kulang na lang at palitan na ni Emily ang trabaho niya bilang assistant ni Zachary. Nagsiselos ka, no? Asar ng best friend niyang si Grace. Nandito sila ngayon sa labas ng mall. Pareho silang nakaupo sa hagdan at nag-uusap. Dito nila napagpasyahan na magkita dahil maraming tao sa loob ng mall at gusto niya na makapag-usap silang dalawa ng maayos. Mahal din kasi kung sa coffee shop na nasa malapit sila mag-usap. Pareho nilang hindi afford yun. Sabi ko na nga ba, hindi talaga ako nagkakamali ng akala. Mahal mo na nga si Director Zachary. Dagdag pa ni Grace at napailing ito sa kanya. Sabi ko naman sa iyo kahit gaano mo pa sana siya kagusto, kailangan mong pigilan ang sarili mo dahil sa huli ikaw lang din ang masasaktan. Hindi ko napigilan Malungkot na sabi ni Sunshine. Sinubukan ko naman napigilan ang sarili ko pero sadyang kahit anong gawin ko, wala nahulog pa rin ako sa kanya. Minahal ko pa rin siya. Mahal? Tumaas ang boses ni Grace. Hindi mo lang siya basta gusto, mahal mo na rin siya. Ano ko ba naman, Sunshine? Binalaan na nga kita noon na wag kang magkakagusto kay Director Zach. Pero hindi mo naman ako sinunod. At hindi mo lang siya basta-bastang ginusto, talaga namang minahal mo pa siya. Nahihibang ka na ba talaga? Talaga bang gusto mong saktan ng paulit-ulit yung sarili mo? Napayuko na lang si Sunshine habang pinapangaralan siya ng best friend niya. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba Sunshine? Mayaman si Direk at mahirap lang tayo. Kahit kailan hindi luluhod ang langit sa lupa. Hindi maaaring umibig ang lupa sa tagalangit. Ang ibig kong sabihin, sa sinabi kong yon, kahit kailan ay hindi iibig ang katulad ni Director Zachary sa mga katulad natin. Dahil ang mga nababagay lang sa katulad ni Director Zach ay yung mga katulad ni Emily. Mayaman, maganda, sikat. Isang babae na halos nasa kanya ng lahat.
Inabot ni Grace ang likuran niya at marahan niya yung hinagod. Pero hindi pa naman huli ang lahat, Sunshine. Mapipigilan mo pa naman ang sarili mo para hindi ka na gaanong masasaktan. Hanggang kaya mo pang pigilan, gawin mo na bago pa hindi mo na kayaning lumayo sa kanya. Sa tingin ko, sapat naman ang pagtatrabaho mo para umalis sa kanya at mabayaran ang nasira na kamera niya. Hanggang sa lumubog ang araw ay magkasama sila ni Grace. Nakikinig siya sa mga payo nito sa kanya at mga dapat niyang gawin. Bago pa man niya hindi na makaya na lumayo kay Zack, noong tuluyan ng lumubog ang araw at tuluyan ng nilaman ng dilim ang liwanag, saka lang siya nakapagpasya na bumalik na sa mansyon. Nasa tapat pa lang siya ng mansyon, nagtataka na siya kung bakit may nakita siyang nakapark na sasakyan na hindi naman pag-aari ni Zachary dahil alam niya ang mga sasakyan nito. Iniisip niya na baka dumalaw lang kaibigan ni Zachary kaya tumuloy na siya sa pagpasok sa loob ng mansyon. Hindi naman niya namalayan ang oras kanina. Sumobra na pala siya sa oras na pinaalam niya kay Zack kanina kaya baka kailangan na nito at mga kaibigan ngayon na may mauutusan. Papasok na sana siya sa living room at magsasalita na sana siya para ipaalam sa boss na nakabalik na siya subalit natigilan at halos mapako siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ng dalawa niyang mga mata ang bagay na hindi niya inaasahang makita. It was a sight of Emily and Zachary kissing. Sunshine feels like her heart broke into pieces at that sight that greeted her. Naramdaman ni Emily na may mga matang nakatingin sa kanila kung kaya'y nagmulat ito at diretso na tumingin sa kanya. Ang kislap sa mga mata nito ay nang aasar na para bang sinasabi na panalo na ito. Bago pa man siya makita ni Zachary, umatras na siya bago umikot sa katuluyan ng lumabas ulit ng mansyon. Tila wala na sa sarili na naglalakad siya ngayon. Paulit-ulit pang nagfa-flashback sa kanyang mga nakita niya kanina. At habang paulit-ulit niyang iniisip yun ay mas lalo siyang nasasaktan. Mas lalo lang na naninikip ang dibdib niya. Inaasahan niya na naman na ito. Sumagi sa isip ni Sunshine na darating ang araw at magkakabalikan ulit si Zachary at Emily. At wala siyang magagawa doon kundi ang maging masaya na lang para sa dalawa. Pero kahit pala inaasahan niya ng mangyayaring yon, ay masakit pa rin pala. Kahit naman na kasi na binalaan siya ng best friend niya, umasa pa rin siya na baka balang araw ay magugustuhan din siya ni Zachary. Kahit na tila napaka-imposibleng sumagi sa isip niya na baka dumating din ang araw at luluhod ang langit sa lupa. Ngunit sa isip niya lang mangyayari pa lang lahat ng yon. Pinaniwala niya ang sarili niya sa bagay na yon. Ang sakit pala. Sabi ni Sunshine sa sarili at halos gusto niya na rin na pagtawanan ng sarili niya dahil sa katangahan niya. Bakit ba naman kasi sa dami ng iba? Siya pang minahal ko. Nasasaktan tuloy ako ngayon. Dapat pala nung una pa lang ay ginawa ko ng lahat para mapigil ang nararamdaman ko para sa kanya. Para hindi ako dumating sa punto na nagkakaganito ako ngayon. Hindi alam ni Sunshine kung ilang oras na siyang palakad-lakad sa village na para bang walang direksyon. Sinundan niya na lang ang ihip ng hangin at saka lang siya nagpasya na bumalik na sa bahay ni Zachary nang maramdaman niya na wala na roon si Emily. Pagpasok niya sa bahay, hindi na siya nagkamali. Wala na nga doon si Emily. Mag-isa na lang si Zachary na naabutan niya sa living room. Good evening, sir. Mabait yung bati dito. Good evening. Bakit ngayon ka lang umuwi? Napasarap po kasi ang kwentuhan namin ng best friend ko. Hindi ko na malaya ng oras. Pasensya na po. Tsaka yumuko siya para hindi gaano matitigan ni Zachary ang mata niya at magtaka pa ito kung bakit namamaga yun. It's okay. I already ordered food. Kumain ka na ron. Sabi ni Zachary. Ay hindi na po sir. Kumain na po ako kanina kaya busog na po ako. Aniya. Busog na ako sa mga nakita ko kanina. At yun ang gusto niya pang idagdag pero sinabi niya na lang sa isipan niya na may ipag-uutos pa po ba kayo sir? No, wala na. Nakakunot naman ang noon ni Zachary na parang nagtataka. Is there a problem, Sunshine? Bakit? Parang down ka yata ngayon. Umiling at pilit siyang umiti. Ay, wala po sir. Napapagod lang po siguro talaga ako. Ganun ba? O sige, magpahinga ka na. Wala naman at akong ipag-uutos sa'yo. Salamat po, sir. Yumuko siya at naglakad na lang paalis. Habang naglalakad siya, naramdaman niya rin ang pagsunod ng tingin sa kanya ni Zachary. Kahit pagod, hindi nakatulog si Sunshine ng gabing yun.
Sa tuwing pinipikit niya ang mga mata niya ay nagfa-flashback lang sa kanyang nakita niya kaya lalo siyang nasasaktan. Lumipas ang araw at pakiramdam ni Sunshine ay hindi niya na makakayang sakit kaya naman nagpa siya na lang si Sunshine na sundin na kung anong payo sa kanya ni Grace para hindi na siya lalong mahirapan pa. Nagpasya siya na umalis. Isinakto niya na sobrang busy si Zack para sa premiere ng movie na ginagawa niya bago siya umalis. Nag-iwan lang siya ng sulat sa bahay. Kalakip ang konting pera na naipon niya bilang pangdagdag kabayaran sa mga nasira niya noon sa gamit ni Zachary. Makaka-move on ka rin. Hindi pa nga lang sa ngayon pero alam ko na darating ang araw na makakalimutan mo rin siya at ang feelings mo para sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Grace. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, sobrang proud ako sa'yo kasi naging strong ka at mas pinili mo na wag nang saktan, lalo pa ang iyong sarili. Nandito lang kami lahat para sa'yo, hindi ka namin iiwan at pababayaan. Oo nga po, Ate Sunshine, palagi lang po kami nandito para sa inyo, sabi naman ni Potpot at niyakap siya. Maging ibang mga bata ay niyakap din siya. Salamat sa inyo humihikbing sabi niya. Pasensya na kung naging iyakin ako. Okay lang po yun, ate. Ang mahalaga ay mabawasan ng bigat ang nararamdaman mo po ngayon. Isang linggo na ang lumipas mula nung umalis siya sa bahay ni Zachary at hindi naman alam ni Sunshine kung nakabalik na nga ba ng bansa ngayon si Zachary. Iniwan niya rin kasi ang cellphone niya sa bahay nung umalis siya. Magmula nung magpasya siyang umalis, walang araw na hindi siya nakakaramdam ng labis sa lungkot. Sinikap niya na lang talaga na maging okay dahil ayaw niya na makita ng mga bata na nagkakaganito siya. At para bang hindi niya na masyadong maisip pa si Zachary, naisip niya na maghanap na lang ng bagong trabaho. Mabuti na lang at agad siyang natanggap bilang isang server sa isang bar na maayos din ang sweldo kaya naging busy siya at kahit papaano hindi na masyadong naiisip si Zachary. Samantala, nasa New York pa lang nag-aalala na si Zachary dahil kahit ilang beses siyang subukang tawagan si Sunshine, hindi ito sumasagot. Hindi siya makabalik-balik agad sa bansa kasi napakarami pang mga events na kailangan daluhan at hindi niya pwedeng iwan iyon. Matapos ang lagpas isang linggo na pananatili sa New York, saka lang siya nakabalik ng bansa at saka niya lang din nalaman na kaya pala walang sumasagot sa mga tawag niya dahil umalis na si Sunshine. Iniwan rin ito ang cellphone na binigay niya. Nalaman niya yon nang mabasa niya ang liham na iniwan lang ni Sunshine sa living room. Sa sobrang inis na paupo si Zachary sa sofa sabay sa bunot sa sarili niyang buhok. Hindi niya alam kung anong dahilan kung bakit biglaan na nagpasa si Sunshine na umalis. Ang sabi nito sa liham ay kaya ito aalis dahil nagsawa na ito sa trabaho nito pero hindi siya naniniwala na yun talaga ang dahilan nun. Alam niya na meron pang iba. Imposible na yun. Paglipas ng ilang minuto, hinugot ni Zachary ang cellphone mula sa bulsa niya at tinawagan ang number ng sekretary niyang si Fabian. Na alam ni Zachary katulad niya ay pagod din ngayon. But who cares anyways? May trabaho ako para sa'yo. Halatang pagod sa boses na sumagot ang nasa kabilang linya. Ano po yan, sir? Gusto kong hanapin mo kung nasan si Sunshine. Mag-hire ka ng mga taong hahanap sa kanya. Bakit sir, nawawala po ba si Sunshine? She left. She suddenly left. Pagdating ko dito sa bahay, wala na siya. At ang liham na lang niyang iniwan niyang nakita ko. Now gusto kong malaman kung nasan siya para makapag-usap kami ng maayos. Sumagot ang sekretary niya. Naiintindihan ko po sir. Hindi pa man natatapos ang problema ni Zachary kay Sunshine, ay meron na naman siyang panibagong problema. May mga pictures sila ni Emily na kumakalat sa social media kaya ang akala ng mga tao ay nagkabalikan na sila. At ngayon ay marami ng mga nagagalit sa kanya dahil ang akala ng mga tao ay itinanggi niya si Emily dahil sa tuwing may mga nagtatanong sa kanya tungkol sa kanila ni Emily, palagi rin niyang sinasabi kung anong totoo. Natapos na silang dalawa at hindi sila nagkabalikan. Ready na po ba kayo, sir? Tanong ng isang staff sa kanya. Yes, I'm ready. Sagot niya. Kung ganun, magsisimula na po tayo in less than 5 minutes. Sa issue na yon na hindi lamang ang pangalan nilang dalawa ni Emily ang dawit subalit, maging ang pangalan ng walang kaalam-alam na si Sunshine ay nadawit rin. Ang showing ng movie nila ay nadawit at marami ng mga nambabash. Hindi lang dahil sa pangit ang kinalabasan ng movie kundi dahil sa gawa niya raw yon
at hindi nila pwedeng suportahan habang hindi niya inaamin ang totoo at hindi niya itatanggi si Emily. Ang lahat ng mga nambabash sa kanila ay puro mga taga-suporta ni Emily na siya rin naman nagsimula ng lahat ng to. Kaya naman nagpasya siya ngayong araw na magpa-press conference para masagot niya na ang tanong ng karamihan at malinis niya na rin hindi lang mga pangalan niya kundi maging pangalan ng iba pang inosenteng taong nadawat. How are you, Mr. Fernandez? I'm great. Tipid niyang sagot. Can we proceed to more important questions? Kung kaya hindi na nga sinayin ng mga ito ang oras niya sa pagsagot ng walang kwenta nilang mga katanungan. Diretso agad sila sa mga mahahalagang tanong na karamihan ay tungkol sa kanilang dalawa ni Emily na tapat na binigyan naman ni Zachary ng kasagutan para mabigyan na ng kalinawan ang mga ito. As I said in every interview, Emily and I broke up 4 years ago. The relationship that we had for 5 years is over. Natapos na yon at lahat ng yon ay past na lang. I am grateful for the memory she left me. I am grateful for the 5 years of love. I admit during our 5-year relationship I was happy, but no one compares to the happiness I'm feeling when I am with a new woman I am in love with. Napahinga siya ng malalim. At ang babaeng mahal ko ngayon ay hindi na si Emily. I am in love with someone else. So to clear everything's doubt, I am here to let you all know na hindi kami nagkabalikan ni Emily. Wala ring magkakabalikan pa dahil pag-aari na ng ibang tao ang puso ko. At ang babaeng bagong nagmamay-ari ng puso ko ay siyang gusto ko na rin makasama habang buhay. Hindi naman natuwa si Emily matapos nito na mapanood ang press conference niya. Sinugod niya ito sa bahay niya ng sobrang galit na galit dahil napahiya raw ito sa mga tao. Una pa lang ay sinabihan na kitang tumigil, hindi ba? Nagtitimpi na sabi ni Zachary kay Emily. Una pa lang ay sinabi ko sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo dahil nawala ng pagmamahal ko noon pa para sa'yo. Pero ikaw naman ang may ayaw na tumigil. Ikaw tong paulit-ulit na gumagawa ng issue para mapag-usapan tayo ng mga tao. Ikaw ang gumagawa ng sarili mo na nakakasira. Kahit si Sunshine na wala namang kasalanan ay nadadamay sa ginawa mo. Really, Zach? Sabihin mo nga sa akin ang babae na tinutukoy mo ba rin sa interview na bago mong mahal ay si Sunshine? Hindi ba? Hindi ba't matagal mo na rin alam na siya naman talaga? Sarkastikong boses naman ni Zachary. Ikaw lang naman tong pilit na pinagsisiksikan ng sarili mo sa akin. Kahit na sinabi ko naman na sa'yo na wala na ako nararamdaman para sa'yo. Ikaw lang naman tong lapit ng lapit. Gawa ng eksena para mapag-usapan tayo ng mga tao. When you suddenly came to my house and kissed me without my permission, I forgave you because I know you were just drunk at that time. Pero sa ginagawa mo to ngayon, I don't think I can still forgive you. This is too much, Emily. Ang dami na bang ibang taong nadadamay? Kahit ang pinaghirapan namin na pelikula ay nadamay. Alam ko rin na kaya ako basta nalang iniwan ni Sunshine ay dahil din dito. Nagtiim ang bagang ni Emily. Kahit akong kaharap mo ngayon, siya pa rin talagang laman ng utak mo. Ano ba talaga nakita mo sa babae na yun at siya pa rin ang gusto mo kahit na bumalik naman ako? Do you really want to know? I can see my future with her. That I didn't see with you. Sapat na ba na dahilan yun para sa'yo? So I hope tigilan mo na kami, Emily. Tigilan mo na tong ginagawa mo na to. Because if you don't, you know what I can do. You know how cruel and heartless I can be. So don't put me in that situation. Because I wouldn't hesitate to ruin the career you built by using me. Si Zachary ang tipo ng tao na ayaw na nagbabanta pero masyado na siyang pinupuno ni Emily. Talagang tinaon ito na sobrang bad trip siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung nasaan na nga ba si Sunshine. Kaya nasabi niya ang lahat ng yun kay Emily kanina at sa totoo lang, hindi na rin siya nagdadalawang isip pa na gawin ang sinabi niya kung sakali man naguluhin ulit siya nito. Base sa ginawa namin na test sa blood mo, ang resulta ay meron kang isang rare blood condition na mahirap i-cure. Seryosong sabi ng doktor kay Sunshine na nakahiga na sa kama at putlang-putla na ang itsura. Ang ganitong rare blood condition na hindi agad nagpapakita ng sintomas, lalo ng mga early symptoms.
Saka lang ito nararamdaman ng isang tao na may ganitong uri ng kondisyon kapag malala na. That's why pinapayuhan talaga namin ng mga tao na laging magpa-check up kahit wala naman silang kahit anong nararamdaman sa kanilang katawan para maiwasan ng mga ganitong kondisyon ng tulad sa'yo. May posibilidad pa ba na magamot ang sakit ko? Yes, meron pa naman. Bagaman wala ng pinakamabisang gamot ang naimbento para sa ganitong uri ng sakit, may mga alternative medicines naman and other medical options para magamot ang sakit mo. Pero ngayon, sinasabihan na kita, kailangan mo ng malaking halaga para magamot ang sakit mo na yan. Kailangan mo rin lumipat sa mas malaking ospital na may mas makakapag-provide ng mas tamang care para sa sakit mo. Matapos ang lahat ng sinabi ng doktor, pakiramdam ni Sunshine, ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Kanina, ayon kay Grace, ay bigla na lang daw siyang nawala ng malay habang nasa trabaho siya kaya agad siya na sinugod sa ospital dahil ang sabi rin ng mga tao roon, ang akala raw ay nawalan ng malay dahil hindi siya nag-breakfast bago siya pumasok sa trabaho. Pero hindi niya inaasahan na meron pala siyang isang rare blood condition at nasa panganib na ang buhay niya. Hindi pa halos napoproseso sa utak niya ang sinabi ng doktor. At sa puntong yon ay hinihiling din ni Sunshine na sana lang ay panaginip lang ito at magigising siya mula rito. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya magising-gising mula sa panaginip niyang to. Nandito lang kami para sa iyo, Sunshine. Umiiyak na niyakap siya ng mahigpit ni Grace. Hindi ka namin iiwan, lalo na ako. Hindi kita iiwan. Dadamayan kita hanggang sa malagpasan mong lahat ng to. Iyak lang siya ng iyak habang yakap si Grace. Sa mga sandaling iyon ay tinanong ni Sunshine ng langit kung bakit kailangan mangyari ito sa kanya. Kung bakit sa dami-rami ng tao, siya pang kailangan na makaranas ang lahat ng to. Naging mabait naman siya. Naging masunurin din siya. Wala siyang nilabag na kahit anong batas. Naging makadiyos siya sa kabila ng hirap na ibinato sa kanya ng mundo. Naging matatag at hindi rin natinag ang paniniwala niya sa Diyos. Naging sobrang mabait siya. Ngunit hindi pa rin pala sapat ang lahat ng yon para kahit papaano ay hayaan siya ng mundo na maging masaya. Pinaparusahan pa rin siya ng mundo. Nakausap ko ang doktor. Sinabi niya sa akin ng magandang hospital na pwede mong lipatan para mas mabantayan ang sakit mo at mabigyan ito ng lunas. Sa St. Luke's, ang hospital na sinasabi niya. Isa yon sa pinakamalaking ospital sa bansa. At kilala sa mga makabagong aparatos kaya kapag doon ka lumipat, mas makakatiyak tayo na mapapagaling ka nila. Paliwanag ni Grace na siyang nag-aasikasa sa lahat. Tinanong mo ba kung magkano ang aabuting gastos natin kapag nandun na tayo? Depende raw kung gaano tayo katagal mananatili ron at kung ano mga gamot ang kailangan mo at kung ano pa mga tests. Pero asahan na daw nalalampas milyon-milyon kaya kailangan talaga nating magandahan ng malaking halaga. Mas lalo namang bumuho ang mundo ni Sunshine sa kanyang narinig. Saan naman siya kukuha ng ganong kalaking halagang pera? Hindi na lang siguro ako magpapagamot. Aniya. Ha? Bakit naman? Wala akong sapat na pera. Hindi naman ako makakahanap ng ganong kalaking halaga ng pera. Hinawakan ni Grace ang kamay niya. Hindi pwede na hindi ka magpapagamot. Hindi ako papayag na hahayaan mo lang ang sakit mo na yan. Nandito naman ako. Tutulungan kita na makalikom ng pera. Basta ang mahalaga ay gumaling ka. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Nandito lang ako para tulungan ka. Sa kabila ng kamalasan na nangyari sa buhay niya, napakaswerte niya pa rin dahil meron siyang kaibigan na katulad ni Grace na laging nandyan para sa kanya. Lagi itong nasa tabi niya at nakahanda siyang damayan sa lahat ng mga pinagdadaanan niya. Samantalang nakaupo naman si Zachary sa harapan ng mga tao na inutusan niyang hanapin kung nasaan si Sunshine. Eksaktong isang buwan ang lumipas mula nung umalis si Sunshine pero magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito nahanap kaya naman umaasa si Zachary na makita na nila ito ngayon. Umaasa siya na may magandang sasabihin ng mga ito sa kanya ngayon. Sir, magandang balita. Natagpuan na po namin si Ma'am Sunshine. Sa sandaling marinig yun ni Zachary, nagliwanag ang kanyang muka. Talaga? Nasaan siya? Ang kaso nakakonfine siya ngayon sa ospital. Ha? Pero bakit? Ayon sa impormasyon na nakuha namin, meron daw malubhang sakit si Ma'am Sunshine
at kailangan daw nito ng gamutan. What? Kakaibang sakit daw ang sa dugo ang dumapo kay Ma'am Sunshine. Nagawa naming mahanap siya dahil nangihingi ng tulong ang kaibigan niya para may panggamot sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, agad niyang pinuntahan ng ospital kung saan nakakonfine si Sunshine. Sige naman na po, ma'am. Bigyan niyo po kami ng 1 buwan para mabigay sa inyong down payment. Kailangan po kasi ng kaibigan ko na magamot, kung hindi mas lalong lalala sa sakit niya. Nakita ni Zachary ang matalik na kaibigan ni Sunshine na nakikipag-usap sa reception. Pasensya na po kayo, ma'am. Pero nagtatrabaho lang po kami rito. Sumusunod din po kami sa rules. Kailangan niyo po talaga na magbigay ng down payment eh. Sinubukan pa ng babae na makipag-usap sa nurse. Nilapitan na rin ito ni Zachary at gulat na gulat nang tumingin sa kanyang babae na magsalita siya. I'll pay for everything, wika ni Zachary. Hindi na kailangan ng further discussion at inabot niya na sa mga ito ang American Express niya para lahat ng kailangan ni Sunshine ibawas niya sa card na yan. Basta gawin niya ang lahat para maggamot ang sakit niya at hindi na siya mahirapan. Hinawakan ng kaibigan ni Sunshine ang kamay niya at hinila niya palayo habang ang mga nurse ay hinaayos ang pagbabayad niya. Sir, paano niyo po nalaman na nandito ang kaibigan ko? Tanong ng babae. Nag-hire ako ng mga tao na maghanap sa kanya. Tapat siyang sumagot. Where is she? Gusto ko siyang makita at makasama. Pwede mo ba ako masamahan papunta sa kanya? Pinahanap niyo po ang best friend ko? Gulat ang tono ng boses ng babae. Pero bakit? Tsaka bakit kayo nag-offer na bayaran ng bill niya? Dahil ayoko na mas lalo siyang mahirapan. Kung ganun ang ibig sabihin pa ba nito, gusto niyo rin ng kaibigan ko? Talagang ginagawa mo lang to dahil naaawa ka sa kanya? Tumikim si Zachary. Well, I love her. Talaga? Nagliwanag ang buong mukha ng babae. Mahal mo talaga ang kaibigan ko? Napatikim ulit si Zachary sabay hawak sa batok niya. Yes, mahal ko siya. Masayang-masaya ang kaibigan ni Sunshine na si Grace na nalaman na mahal niya ang kaibigan nito at agad din siya nito sinamahan papunta sa kwarto na inuukupan ni Sunshine. Pumasok ka na lang sa loob. Ikaw nang bahala makipag-usap sa kanya. Sabi sa kanya ni Grace nang nasa tapat na sila ng pinto. Nagpasalamat naman siya sa dalaga. Humugot muna ng malalim na hininga si Zachary para pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay binuksan niya na ang pinto. Grace, nakausap mo na. Hindi natuloy ni Sunshine ang sasabihin nang makita siya. Sir Zach, ano pong ginagawa niyo dito? Pakaramdam ni Zachary ay kinukurot ang puso niya habang nakatingin siya sa babaeng minamahal. Kapansin-pansin ang pamumutla nito. May suot na itong bonnet para matago ang unti-unting nalalagas sa buhok. Ang mga mata nito na dati puno ng kislap ngayon ay halatang pagod na at ang mga dark circles na rin ito. Sunshine, nilapitan niya ito. Masaya akong nakita na ulit kita. Siya kaniyakap niya ito ng mahigpit. Ang tagal kitang hinanap. Bakit po kayo nandito? Mahinahong tanong ni Sunshine. Lumayo siya at ikinulong ang mukha sa palad niya. I'm here to see you. Bakit po? Dahil bigla ka na lang umalis nang walang sinabi sa akin. Do you know how worried I was nang hindi mo na sinagot ang mga tawag ko? Pag uwi ko ng bahay, nalaman ko na wala ka na ron. I was really worried. Ang akala ko hindi na ulit kita makikita. Ang akala ko hindi ko na masasabing nararamdaman ko para sa'yo. Natigilan si Sunshine. Nararamdaman? Inabot ni Zachary ang kamay ni Sunshine. Mahal kita, Sunshine. Mahal na mahal kita. Kaya ako nandito dahil gusto kong bumalik ka na sa akin. At gusto ko rin na malaman mo na mahal kita. Hindi na nga napigilan ni Sunshine ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata dahil sa sinabi na yon ni Zachary. Hindi siya makapaniwala na pareho sila ng nararamdaman at mas lalong hindi niya lubos maisip na magagawa siyang mahalin ng isang tulad ni Zachary. Hindi na nga rin siya nagpakipot pa at inamin niya na rin sa binatang nararamdaman niya, magiging dahilan kung bakit bigla siyang umalis. At pinaliwanag naman sa kanya ni Zachary kung ano ang tunay na nangyari.
Maging ang ginawa ni Emily at ang aksyon na ginawa ni Zachary para patigilan na ito. Mabuti na lang at natigil na rin ang gulo matapos nun. At sa tulong ni Zachary ay naipagkamot ang sakit niya. Todo suporta rin ang ina ni Zachary sa relasyon nilang dalawa. Kahit noong mabigyan siya ng break sa showbiz at ang pinakaunang movie na pinagbedahan niya, si Zachary ang nagdirect at sumikat ito at kumita ng malaki. Will you marry me, sunshine? At ngayon, habang nakaluhod sa harapan niya si Zachary, ay nasa harapan sila ng libo-libong tagahanga niya. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya. Halos tumalo naman ang puso niya mula sa kanyang dibdib. Sunod-sunod siyang tumango. Oo naman. Pakakasalan kita kahit saan magsimbahan. Wala pa rin tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmamasta niya si Zachary na isuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos ay tumayo ito at sa harapan ng libo-libo niyang tagahanga at kasabay ng malakas nilang sigawan at palakpakan, inangkin nito ang kanyang labi. Maging si Grace at ang mga bata na inangkin nila noon ay nasa audience at sobrang masaya rin para sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!